Yo guys, naghahanap ba kayo ng paraan para may transfer yung GCash nyo dahil nasira yung cellphone nyo, na-aksidente kayo or nabagsak? So sabi sa GCash, one device only lang ang per GCash. So ngayon dito sa video natin, papakita ko sa inyo kung paano i-transfer ng tama yung GCash natin from one phone to another. Panoorin nyo lang tong video to. At heto na ang ating GCash giveaway winners. Ganito lang kadali sumali sa ating GCash giveaway. I-like, mag-subscribe at mag-comment lang kung bakit ikaw ang dapat manalo ng ating GCash giveaway. Yo, what's up guys? Welcome back dito sa ating channel. Kung napapansin nyo, medyo iba to sa mga previous uploads natin guys. So yung gagawin natin guys dito, ito-transfer natin yung GCash natin from one phone to another. Unfortunately, kaya wala akong upload these days kasi nabasag yung phone ko. Ito nga pala yung money making machine ko. Ibig sabihin, dito ako nakag-earn gamit itong mga devices natin ito sa YouTube. Ay yung mga nakuha ko, nagagamit ko no, yung Amgras, pati itong Tecnoboba 6 Pro ko 5G. And unfortunately, basag siya ngayon, nahihirapan akong gamitin. Ang gagawin natin, ita-transfer natin to sa bago nating phone. Kaya kung medyo ganito yung nagiging situation nyo, sundan nyo lang tong video natin to hanggang sa dulo. So first step guys, no, search natin yung GCash muna. Alright, so search natin yung GCash. Download mo natin dito sa bago nating phone. By the way, itong bagong phone natin is Poco X7 Pro 5G. Kung di ako nagkakamali, check natin. Poco X7 ba ang phone natin? Okay, Poco X7 Pro 5G. So, gagawin natin dito, install mo natin yung GCash. So, kanina yung phone natin basag. Nakita niyo naman kayo sa previous dun sa video natin. Basag yung phone natin na Tecnoboba 6 Pro 5G. So ngayon naman, ang gagawin natin, ang goal nitong video ito para malaman natin kung paano mag-transfer. Kung alam nyo na to, pwede nyo i-skip yung video. Pero kung hindi pa at beginner lang kayo kung paano mag-transfer, ganito lang yung gagawin nating steps. Okay, so once na ma-download yung GCash, hintayin lang natin yan. Hintayin natin ma-install. Ayan, i-open natin. Ayan. Open, papakita ko sa inyo yung step by step dito sa pag-access. Okay, so accept natin yan, yung mga permission request while using the app. So yan, allow location while using the app. Syempre para malaman ng owner kung nahahack na yung account niya, kaya kailangan nating may notification ng ganyan. So allow all na lang natin since ang GCash naman ay napaka-trustworthy. So first natin gagawin, so ilalagay natin dito yung phone number natin ng GCash nyo. Syempre, yung sa akin yung ilalagay ko, i-blur ko na lang yan. Okay. So once na mailagay nyo yung number nyo, magsisend yan doon sa previous phone nyo ng OTP. Okay, tandaan nyo mag-send yan ng OTP. 926-926-6810. So yan yung OTP natin na send. So yung mga sensitive information dito ay i-blur ko. So share location natin para syempre trustworthy nga talaga. No, allow all time. Okay lang naman yan. Or while using app. Ayan, back tayo. Open natin ulit yung GCash. Ayan. So, kailangan niyang ma-confirm. So, meron dito enter MPIN. Lalagay lang natin yung MPIN natin. Kasi again, nalipat ko na. Sabi dito, papasok tayo dito sa account secure. It looks like you change your phone. Ayan. So, dahil nagpay tayo from Tecnoboba to Poco X7 Pro. Alright. So, lagay natin, I want to register. Press lang natin to. I want to register this phone. Then, take a selfie to verify your identity. So, papakita ko yung pagmumukha ko. Ito guys, ito yung pagmumukha ko. Ayan. So, yan. So, yan. For your safety, we need to run few more checks to make sure it's trying account you. So, please log in after 4 hours. So, ngayon ay 2:37 in the afternoon. So, babalikan ko kayo ng 6 or 7 p.m. So, back to login. So, basahin mo natin. Always remember to unregister before you change phones or uninstall the app. Okay, so tap secure, unregister. So, pwede tayong pumunta ng profile, settings, and unregister. Pwede kong gawin yun sa phone ko ngayon, pero hindi ko na muna gagawin. Hintayin natin yung 4 hours na hinihingi ng GCash. So, babalikan ko kayo guys.
So yun guys, 6:46 in the evening na. So nakalipas na yung 4 na oras. Bubuksan natin yung GCash guys. Tingnan natin kung naging approve or naging successful yung pag-transfer natin ng GCash mula sa ating Tecnopoba to Poco X7 Pro. So open lang natin GCash. So yun guys, no, after kong ilagay yung MPIN ko, lumabas na itong enable biometrics. So sa akin, i-enable ko yung biometrics since sa akin naman tong phone. So magkakaroon ulit ng authentication or OTP dito sa phone natin. Tingnan natin kung anong bibigay sa ating OTP. So ilalagay lang natin. Mahalaga yan, no, hindi dapat natin share yung OTP na yan dahil yan ay napaka-sensitive. So kapag mayroon kayong OTP, lalong transaction na ganyan, dapat secured lang kayo. So dumating na 245. So one time pin lang naman yan, kahit makita yan sa screen, walang problema. As long as naka-blur yung mga sensitive information. So go to dashboard guys. And mapapansin natin, pumasok na or naayos natin yung GCash natin na transfer na natin yung ating GCash mula sa ating Tecnopoba Pro to Poco X7. So tingnan natin kung tama ba yung pinapakita akong phone. So yan na. About phone. Ayan guys, makita niyo Poco X7 Pro na yung ginagamit natin. And yung GCash natin, nakita niyo naman na successfully na transfer natin mula sa isang phone to another phone. So recap lang natin guys, nung ginawa natin, transfer natin. Nag-download tayo ng new GCash dito sa ating phone, which is the Poco X7 Pro. After nun, naghintay tayo ng 4 hours para ma-authenticate na tayo yung gumagamit niyan. After that, no, paghintay lang tayo ng 4 na oras and ito na, naging successful yung transfer natin. So, yun na. Kung may bago na sa ating video, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam.